Lumipas sa maghapon sa pagmamatsyag sa Unmanned Developments habang pinag-uusapan nila ang pinakamabuting gawin para sa misyong iyon. May agent na magdi-disguise na contact ng mastermind ng attempted killing kay Rafael na nasa kustodiya gamit ng plaster makeup at iba pang magic props ni Agent Red. 2 oras na lamang bago nakatakdang pakikipagtagpo nito roon nang hindi makatiis na sinabi ni Alexa sa team ang kanyang ideya. "You'll need my help. I can get closer to their table while they're in disguise. Remember Macau?" Paalala niya. She had played a prostitute in a high-class bar in a famous tourist hotel there while they spied a rendezvous between a gun dealer and a black market trader. Kamag-anak ng isang kilalang politiko ang dealer. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata na napalingon sa kanya si Rafael. Hindi na niya kailangang pumihit pa rito para makitang nakakunot ang noo nito. The meeting place this time was a bar in a seedy part of Manila. Maraming pimps at prostitutes sa lugar na iyon at isa siyang babae. Limited characters to play. Wala nang choice kung tutuusin. Tumingin sa kanya si Chief, who had blessedly arrived a few minutes after the revelation by the pool, forcing her to act professional with others. He could evoke that in people. Pero pagkatapos ng misyon, malamang na magwala siya sa control room. Tumango ito. Gracia can play the pimp. "Excuse me?" sabi ni Rafael. "What pimp?" Nakagat niya ang kanyang dila sa pagsingit ni Rafael. "Huwag ka mag-alala, Rafael," sabi ni Gracia or Agent Gracious sa lalaki. "Kung ako ang bantay ni Alexa, walang makakalapit sa kanya o makakapambasto sa kanya. Sinisiguro ko sa'yo." "She's going to be a..." Hindi magawang sabihin ni Rafael ang salita. "I've done it before and I was safe. Hindi ako nag-iisa sa mga misyon ko sa field, Rafael. Hindi ako pababayaan ng team." Sandali itong tumitig sa kanya bago nito ibinalik ang tingin kay Rico. "I understand that I don't know a lot about how you operate, so I'm going to be quiet. Isa lang ang hinihiling ko. I want to be there too, sa malapit, kung dadalhin niyo yung van na ginagamit yung kagabi." "We will. We'll put you a spot for you." Ani Rico dito sa nangangakong tinig. Tahimik na muling umupo si Rafael, but he still looked tense. Miranda was there with Red to prepare the agents for their disguises. Dahil tapos na mga ito sa pagpapanggap na makontact man na sa kasalukuyan ay nasa tabi ng static at bag sa nakasetup na computer at voice modulator system at pinapractice ang panggagaya sa tinig ng tunay na contact, siya naman ang inaayusan ng mga ito. They made her wear a skimpy red dress that showed all the curves of her body, applied thick makeup on her face, and did things with her hair. Then she wore cheap trinkets and she sprayed cheap perfume. Nang matapos iyon, ikinabit ni Bag ang nakapaliit na pinaka-microtransmitter sa kanyang tenga. Mayroon ding hidden micro-video camera sa ibang bracelet na suot niya sa kanan niyang bisig. Isa iyon sa magpi-feed ng mga perimeter videos pabalik sa headquarters at sa computer sa van na nasa labas ng bar. Ang iba ay nasa ibang gadgets na dala ng 2 pang agent na nasa gilid. At ang huli, pero ang importante rin ay ang maliliit na tranquilizer gun na nakatago sa ilalim ng kanyang wedge sandals at ang lipstick niyang gamit na ang ilalim ay nagtataglay ng maliit na disposable na stunner. The real firepower was in Agent Gracious' bigger frame and bulky get-up. Mula nang maging agent ang Black Bureau, praktisado na ito sa paggamit ng mga barel. Natapos ang preparasyon at tumidilim na. Handa na silang umalis. Pinaprep siya ni Agent Ops sa kanyang mga moves habang papalabas na sila sa library. Sa kabila ng kanyang pagbibigay ng focus sa co-agent, ramdam na ramdam niya kung kailan siya nakita ni Rafael kahit hindi siya nakatingin dito. Hiwalay sila ng sasakyang gagamitin patungo sa maliit, pero nakita niya ang matigas na ekspresyon sa mukha nito habang kausap nito si Ted malapit sa van na parang may inirereklamo ito rito. Iyon na nga ang kinatatakutan niya, na hindi nito matanggap ang kanyang propesyon at ang mga nakatakda niyang gawin sa ngalan ng trabaho. Madali para sa lalaki ang sabihing nauunawaan nitong isa siyang matapang na babae at nauunawaan nito ang kanyang inclinations, pero para sa isang lalaki, mahirap yung gawin. It took her father a while to adjust gayong matagal nitong inihanda ang sarili bago nito ipinaalam sa kanya ang tungkol sa Black Bureau. "We'll be able to get through this, or we should be forced to choose." Alam niyang magiging mahirap at masakit para sa kanyang pumili.
Napakatahimik mo, sabi sa kanya ni Gracia habang nagkatabi sila sa kotse at nagbabiyahe patungo sa kanilang destinasyon. Gracia, paano kung ito na ang huli kong misyon? Tanong niya rito. Tinapik siya nito sa balikat. Alam mo na darating ang araw na haharapin mo ito. Kung totoong mahal mo siya, huwag ka matakot sumubok. Pinaghihirapan talaga yan. Hindi pwedeng basta-basta na lamang. Akala ng marami, puro damdamin lang yon, pero alam nating hindi yun totoo. Alam nating hindi nakasalalay lamang sa magic o sa tadhana ang kaligayahan natin bilang tao. Nagawa mo na ang lahat para kay Chameleon. Bigyan mo naman ng panahon sa Alexa Ramos. Tumingin siya rito. Mamimiss ko si Chameleon. Sus, tuluyan na siya nitong inakbayan. Hindi ka naman namin iiwan kahit ano pang mangyari. Pareho silang ngumiti at dahil sa mga salita nito, mas magaan na ang kanyang dibdib nang dumating sila sa location. Bastos na mga salita at mura, maharot na tugtog at patay sinding mga ilaw ang atmosfera sa ganong mga lugar. San mang sulok tumingin si Alexa, nakikita niya ang pang-aalok ng laman, ang pagbebenta ng laman at ang paggamit sa laman. Sa lugar na iyon, may excuse ang sino man na ilabas ang mga pag-uugaling magaspang sa regular na atmosfera. Sa lugar na iyon, hindi usaw matinong pag-uusap. Chameleon and Gracious played their parts very well. Ilang customers ang lumapit at nakipag-areglo ng presyo kay Gracia para sa kanya. Pero walang tinanggap ang nagpapanggap na bugaw. Hindi pa dumarating ang katatagpuin ng magpapanggap na contact. He was late. Nag-aalala nang nakatingin siya sa kanyang relo. Halos kalahating oras ng late ang kanilang hinihintay. Nagiging makulit na rin ang isang customer na pabalik-balik at nagpipilit na kunin siya. Hindi ka ba makaintindi? Meron na nga nagbayad para sa kanya ngayong gabi. Hinihintay na lang namin siya. Sabi rito ni Gracia. Hindi yata totoo yan. Sinabi ko naman na magbabayad ako kahit magkano para sa kanya. Magkano bang ibinayad nung hinihintay niyo at dodoblihin ko pa? Bayad na siya at hindi na kami pwedeng umurong. Ayaw na yata. Bakit wala pa? Kanina pa kayo rito. Pwede ba? Narito na ako. Sabay sila ni Gracia na napatingin sa nagsalitang pamilyar na tinig. Napatanga siya dito. Si Rafael, nakadisguise din. Nakakasual polo shirt ito at faded pants, pero may bigote ito, manipis na balbas at mas malagong buhok. Hindi lamang yon, may salamin din ito sa mga mata at bahagyang pinakapal ang mga kilay nito. Kung hindi niya nakikilala agad ang boss nito, hindi niya ito masisino. Ngumiti siya. Ang tagal mo naman, muntik na akong kumuha ng iba. Umupo ito sa tabi niya at agad siyang naakbayan. Saka ito tumingin sa lalaking kanina pang nangungulit. May problema ba pare? Halatang disappointed, hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay napapailing na lamang na tumalikod iyon at lumayo. Ay salamat, ang kulit nun. Medyo nakainom na rin yata kaya yumayabang na. Ani Gracia. Tumingin ito sa kanila. Bahagya pa rin silang nagulat at hindi siya makapagsalita. Ngumisi ang babae. Tamang-tama ang dating ng backup. Pero bakit ikaw? Tanong nito sa mahinang tinig. Kinumbinsi ko si Ops na mas makabubuting ako na lang sa halip na si Roar. Kung kilala ko ang hinihintay natin, ma-identify ko agad siya na hindi niya ako nakikilala. Mahina nitong sagot malapit sa kanyang tainga habang kunwari inaamoy nito ang kanyang buhok. Are you okay? Alam niyang siya ang tinatanong nito. Tumango siya habang binibigyan nito ng malanding ngiti. I told you I can take care of myself. Hindi na niya sinabing handa siyang pagalitan si Ops sa pagpayag nitong magbago ang plano dahil kapag nagkaroon ng unforeseen event, hindi niya alam kung marunong si Rafael na magtanggol sa sarili nito. Hindi rin niya alam kung ma-appreciate nito kung siya ang magtatanggol dito. Sa wakas ay dumating ang sandaling kanilang pinahihintay nang may matangkad na lalaking tumigil sa table na kinauupuan ng kanilang agent com contact. May sinabi ito rito na napipick up ng microtransmitter na nasa mesa at narinig ng lahat ng agents. Humihingi ng paumanhin na lalaki sa pagkaantala nito bago ito umupo sa isa sa mga silya. Naniga si Rafael, saka pa simpleng tumingin sa direksyon ng mesa. Kilala mo? Pabulong niyang tanong dito. Nakabitin ang kanyang hininga habang pasimple ring sumusulyap sa mesa. My God! Sambit niya kapag kwan. Nakilala rin siya ng lalaki. Ang pinsan ni Rafael na si Poncho.
Tahimik ang mga radyos ng mga agents habang nakikinig sa malinaw na usapan ng bogus contact at ni Poncho. The agent was superb as he talked and acted like the real contact with the mastermind until Poncho took the money out of the inside pocket of his jacket. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang sinilip ng agent nila ang laman na nakatuping Manila envelope bago ito tumango. Mabilis na nagpaalam si Poncho. He was picked out outside the bar when he was getting back to his car. From the moment on, the case would be transferred to the NBI. Si Chief at ang contacts nito sa agency na iyon ang mag-aasikaso ng lahat. Magkasama sila ni Rafael na sumakay sa kotse patungo sa headquarters kung saan magdidebrief ang mga agents. Si Gracia nagmaneho habang sinamahan naman niya sa backseat ang nobyo. Hindi ito makapaniwala na nagawa iyon ng pinsan nito. Kilala mo siya? He's almost like me. He only wants to study and study. Hindi ko akalaing kaya niya akong ipapatay. Ano kayang rason? We'll find out soon, Rafael, sabi niya rito. Niyakap niya ito dahil hindi niya alam kung anong sasabihin para maabsuelto ang imahe ng pinsan nito rito. Alam niyang wala siyang masasabi para gawin iyon. Galit siya kay Poncho dahil sa ginawa nito. Kung nagtagumpay ang mga kriminal na iyon sa pagpatay kay Rafael na nagdaang gabi, hindi niya ito mapapatawad. Alexa? Yes? He is still my cousin. I would hate to see him in jail. Sabi nito na nahihirapang tinig. Hindi ko alam kung makakaya ito ni Tita Zoida. He's all that she's got. Huminga siya ng malalim. He wanted you killed. Paalala niya rito. Yes, I know. Hindi ko alam ang gagawin ko. Magkayakap sila hanggang sa makarating sa headquarters. Kinabukasan ay lumabas uli sa balita si Rafael. Pinalabas na lang na ibang lalaki ang tinamaan ng bala at namatay sa ospital at hindi ang binata. Nabuhay na buhay ito kasama ang mga magulang. Mula nang makauwi ito mula sa headquarters ng Black Bureau, pagkatapos ng debriefing ay hindi na nakita ni Alexa ang kasintahan pero nakakausap naman niya ito kahit papaano sa telepono. Ganoon pa man, ang kanyang ama ang naging kasama ng binata at ng mga magulang nito nung nagdidesisyon ng pamilya kung sasampahan ng kaso si Poncho na nasandaang ng mga taon pala ay matindi ang selos at inggit kay Rafael. Sa isip ay sinisisi nito ang lahat ng mga misfortunes na nangyari dito kay Rafael. Hindi ko akalain na noong mga panahong pinupuri ako ng mga magulang niya, nanliliit siya, na nilalait siya ng mga ito. Tito died saying to him na magiging masaya ito sa kabilang buhay kung ako ang tutularan ni Poncho. But Poncho couldn't produce a serviceable drug and the company immediately went down under his management. Nang ako ang nakabili niyon ay nagpalagong muli. Lalo siyang namunghi sa akin. Then he found out about the proposed merger. Kinausap ko kasi ang mami niya. Oo nga't akin ang negosyo pero for sentimental reasons, gusto ko pa rin konsultahin si tita tungkol sa mga plano ko sa business. Poncho didn't want me to merge. But Tita gave the go signal. That's when Poncho felt that he wanted to dead before I sign any papers. Matagal na siyang walang nagagawang productive while under my employment. He felt that if we will merge with Ventura Enterprises, pati trabaho niya ay mawawala sa kanya. That's crazy. Hindi siya dapat sa kulungan mapunta kundi sa Sinai. Sabi niya rito. Mount Sinai? A mental institute. I know. How do you know about Mount Sinai? Napaka-pribado niyon. Kasama yun sa ikakwento ko sa'yo later when we're together and alone. Bumuntong hininga ito. Miss na miss kita. I miss you too. I'm sorry that all of this are happening to you now. I wish I could help you. You have helped me in ways that are more than I can imagine. Huwag ka mag-alala. Sisingilin ko yun sa'yo kapag nagkita na tayo. Marahan itong tumawa. And we will, as soon as I can. It had been almost a week. Wala pa rin sa bagong misyon na ina-assign sa kanyang bureau. She was hoping that Rafael could get back to her before she had to go to the field. Alam kasi niyang kailangan niyang ihanda ang kalooban nito sa kanyang paglabas uli bilang chameleon para tuparin ang kadalasan ay delikado mga misyon niya. Unfortunately, naunahan na nga siya ng pagkakataon. She was asked to report that morning for a new mission in another part of the country. Nakakainis. Hindi pa man din sa Manila. So she reported and got a briefing.
Kasama ang ilang elites, magtutungo siya sa Camiguin para alamin ang totoong report na pag-recruit ang isang turistang foreigner na mga babae para isama raw sa States at bigyan na trabaho bilang domestic helper, pero ang totoo ay dinadala nito ang mga babae sa prostitution den sa ibang bansa sa halip na sa US. You'll be disguising as an escort service provider. In short, prostitute again. Dugtong ni Chief nang makita ang ekspresyon sa mukha niya. There will be a yacht there waiting for you and others, which could be real escorts. Nasa party na ginaganap sa yate na yon, ang suspect natin ay pupuslit natin at dadalhin dito sa Manila. Nang mismong araw ding iyon, pagkatapos ng briefing ay naglayag na ang yate ng chief patungong Camiguin kasama mga agent sa mission at ang mga kanilang gears. They were in Camiguin in time of the party. Habang nagbibihis, inilibot niya ang tingin sa kanyang mga kasama. These were elites. Halos lahat ng kanyang mga kasabayan ay nagsimula sa Black Bureau. May mga pamilya na at hindi na sumasama sa ganong mga misyon, maliban sa kanya. May kumurot sa kanyang puso pero nagulat siya dahil sa bagong dahilan niyon. Yes, mamimiss talaga niya si Chameleon, but she wanted something more now besides being one of the best elites in the Bureau. Gusto na niyang bigyan ng kulay ang buhay niya bilang Alexa, dahil hindi na kontento si Alexa na nasa background na lang lagi. Besides, Alexa was in love. Kapag ganun ang feeling, wala na yatang mas importante pa kundi ang makasamang minamahal. Batid na niyang ngayon iyon ang kanyang huling delikadong mission sa field. She wanted to go home to Rafael. She was aching to be with him every day, 24/7, hanggang sa magsawa siya, which could never be. Nang matapos sila sa kanilang pagbibihis at paghahanda, bumaba na sila sa yate at nagtungo sa beach sakay sa maliit na motorboat. Mula roon humiwalay siya sa kanyang mga kasama at umaktong high-class prostitute na ginagampanan niya sa misyong iyon. Lumapit siya sa isang malalaking lalaking nakatayo sa tabi ng isa pang mas malalaking motorboat. Ipinakita niya ang tiket na kailangan para ihatid siya nito sa party sa yate. Walang kangiti-ngiti sa mukhang tiningnan nito ang tiket pagkatapos ay siya, saka ito marahang tumango at tumabi para makasakay siya sa motorboat. Pagkatapos alalayan ng lalaki sa motorboat, nagulat na lang si Alexa nang sumakay na rin ito at binuhay nito ang engine yon. Wait, wala na ba tayong ibang kasama? Kinakabahang tanong niya rito. Umiling ito. Wala na, ikaw na lang hinihintay. Bahagyang kinabahan na sumandal siya nang upo sa kanyang silya. Pasimple niyang pinandilata ng mga kasama niya sa beach na bahagyang crowded ng mga turista sa mga sandaling iyon. May isang beach resort na nag-sponsor ng isang live band kaya nasa labas ng mga ito ang naging gabing iyon at maingay. Bukod sa 3 yate sa karagatan ang malinaw na ngayon, evident na may kasiyahang nangyayari sa loob ng mga iyon. Hindi na niya nakita ang kanyang mga kasama. Habang tumatakbo ang motorboat sa dagat patungo sa isang naiilawang puting yate sa laot, she took stock of her gear. Muli, ang tranquilizer gun sa loob ng kanyang wedge sandals, ang stun ray na nasa loob ng kanyang lipstick, ang maliit na knife na nasa kabila niyang wedge. Pero uunahin niya ang gun kaysa sa knife. Hindi siya eksperto sa kutsilyo. Bukod doon, wala na. Hindi niya alam kung saan niya itatago ang kanyang standard Beretta sa manipis at skin-tight na damit niyang suot. Of course, there was the microtransmitter in her ear and her small watch that also served the radio. She could always call for help. She started to nip on her lower lip. Lalo na nung makita niyang ang yating tinutungo ng motorboat ay naiilawan nga pero walang tao. Sa loob ba ginaganap ang party? Parang weird naman yata na wala man lang tao sa deck. Baka iilan lamang ang mga guests at may mangyayari sa loob kaya wala pang tao sa labas. Sa wakas, tumabi ang motorboat sa yate at inalalayan siya ng lalaki na makaakyat sa hagdan. Pagkatapos ay umalis na ang motorboat. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang kanyang sarili at huwag magsisigaw para muling tawagan ang motorboat. Wala talagang tao sa deck. Napakatahimik din maliban sa jazz music na narinig niya nang gagaling sa loob. Kung takot siguro siya sa multo, baka nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Sandali niyang inilibot ang kanyang tingin sa laot, hinahanap ang pamilyar na hugis ng Black Eagle, ang yate ni Chief, pero hindi niya iyon makita. It was just there. She knew, camouflage in the dark, at iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang misyon. Marahan niyang pinindot ang receiver ng microtransmitter sa kanyang tenga. Hello? Copy. May matatag na tinig na sumagot sa kabila. Copy. In the yacht now? Report niya. No people on the deck, soft music playing inside. Going in.
Copy that, Kamalian. Binitawan niya ang receiver at humakbang na siya sa floor ng deck patungo sa loob. The music welcomed her inside the posh interior pero walang tao. Walang tao sa makapal na rug sa parquet floor, wala sa dambuhalang sofa at wala rin sa likod ng bar na sa cabinet na may stock na mga kahit anong klaseng alak. She felt her senses expanding. Pakiramdam niya uli ang labas at loob lahat na pwedeng pakiramdam sa maliit na yating iyon. There was no other noise. Kahit binuntong hininga ay wala siya naririnig maliban sa soft music at mahina ring ingay ng alon ng dagat. Tuluyan na talaga siyang kinabahan. Was she in danger? Somehow, their suspect must have known about this mission, although she thought that would be impossible at naglalagay ito ng trap para sa agent na tumuntong sa yate nito. Muli niyang pinindot ang kanyang receiver. Bug, I think this is a trap. There's no party. There's no one here. I need to be extracted. Nabubulol na sabi niya. Roger that, Kamalian. On our way. Yumuko siya at hindi inalis ang kanyang mga mata sa paligid. Hinugot niya ang bat ng kanyang maliit na tranquilizer gun. She began to walk forward in it and her hand. Pumasok siya sa makipot na hallway. Patungo sa isang pinto. Outside the windows to her right was the sea already at nag-iisang pintong iyon marahil ang cabin ng yate. Sa taas niyon, nakita na niya kanina pa ang control room nung nasa deck pa lang siya. Pagkatapos na yun ay wala na maliban sa engine room na ilalim niya. Maybe there was a mistake and this wasn't the yacht where she was supposed to be brought. Nagdalawang isip siyang buksan ang pinto. But she knew her team was watching and they would have warned her if she went to the wrong boat. Muling niresolba ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang seradura ng pinto at maingat niya yung pinihit. Saka siya sumilap sa loob. It was almost dark except for a soft light coming from the lamp beside the very big bed. Wala siya nakitang tao kaya niluwagan pa niya ang bukas ng pinto. Saka siya nagsimulang humakbang papasok. Nagulat na lang siya nang maramdaman ng isang marahas na kamay na humawak sa kanyang bisig, iyong konektado sa kamay niyang may hawak ng tranquilizer gun. After a quick squeeze, the tall man was able to wrestle the gun away from her, and after one powerful pull, she was spattered flat all over him. Pero higit pa sa natakot ang kanyang naramdaman nang makilala ang gwapong mukha ng matipunong lalaki. Rafael, you took too long to come here, reklamo nito. What do you do? And then one look at his face and she understood. Guys, namumulang sigaw niya sa kanyang receiver pagkatapos mapindot ang button. Narinig niya ang marami nagtatawa ng mga tinig sa linya ng mga babae at lalaki. Mga pamilyar na tinig at tawa ng kanyang mga kaibigan. For one moment, she was so incensed she could not speak. Pero parang gabok na binhusan ng tubig na agad iyong nawala at napalitan ng pagkamangha. They did it. All of those preparation for her and Rafael. Bumaha sa kanyang puso ang pasasalamat. We just couldn't help ourselves, Alexa. The opportunity was too good to pass up. Narinig niya sabi ng tinig ni Panther mula sa kabilang linya. Is everybody there? Nahihiyang tanong niya. Yes, every regional elite, sagot ni Rico. Hi Alexa, sigaw ng mga tinig ni Tricia, Gracia at kung hindi siya nakakamali ay ni Nat. Consider this an initiation to Black Bureau, Rafael. Sabi naman ng magsiglang tinig ni Lawrence ang bunso. Welcome, sigaw na naman ng maraming boses. Nasaklot niya ang damit ni Rafael. Tinanggap mo na proposition sa iyo ni Chief? Yes, sagot nito sa asiwang ngumiti. Okay lang ba yun sa'yo? Of course, your contribution can save a lot of agents in the field. Or at least, make the transfer from field to the White Room easier and more risk-free. You're belittling your genius, Rafael, sita niya rito. Paanong pinsan mo? Marahan niyang tanong. Sabi ni Tita Zoida, hindi niya kami masisisi kung magsasampa kami ng kaso, na dapat lang makulong si Poncho. Hindi pa rin ako decided, Alexa. Baka meron pang ibang paraan para maparusahan siya nang hindi nakukulong. Hinaplos niya ito sa pisngi. You'll be alright. Ang tagal ng action, sambit ni Gracia sa kabilang linya. Yeah, we set this up so we could listen to them to discuss trivial matters. Reklam ng isa pa nagbibirong tinig na kung hindi siya nagkakamali ay si Mariana. Go away now, utos niya sa mga ito habang natatawa. Is it going to be like this on our honeymoon too? Nakangiwing tanong ni Rafael
Agad na nagpaalam ang mga tinig sa transmitter. Ang huli ang tinig ni Rico na nagsasabing may 1 linggo siyang bakasyon sa trabaho. Sila ni Rafael. And then, total silence. "What do you mean honeymoon?" Tanong niya kay Rafael sa tinig na parang walang masasamid. "Well, I'm not getting any younger," sabi nito habang matamang nakatitig sa kanyang mukha. "Pero kung ayaw mo pa, there's no rush." Mahinang hinampas niya ang dibdib nito, his bare chest, because he was only wearing his pajamas button. "Rush ka na naman, hindi mo pa nga ako tinatanong kung pumapayag." Nagulat na lang siya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harap. He was suddenly holding a ring, and he was looking at her imploringly and so sweetly at the same time, kaya hindi siya makapagsalita. "Will you marry me then? As soon as we can. Hindi ko na yata matitiis na hindi ka makasama sa buhay ko, sa bahay ko, in my bed, and everywhere sa araw-araw. I want you back in my life, irrevocably. Yung kahit anong mangyari, makakasama pa rin tayo." Rafael was a big man with a gruff voice, but he still sounded like a kid. Natatawang napaluhod siya sa harap nito at niyakap niya ito ng buong puso. Saka niya ito hinalikan ng mariin sa mga labi. Agad itong tumagon sa kanyang halik. They forgot the proposal for a few moments. "Is that a yes?" Tanong nito kapag daka. "Very. You'll have me and my mom. I can't help that. But I promise I'll not let her spoil our own children." Pinisil niya ang pisngi nito. "Rafael, she did good with you, and I love her for it." "You do like her?" Tumango siya ng sunod-sunod. "Oo, sabi." "Then you will really marry me." Umaliwala sa mukha nito. "Oh, Rafael, I love you so much." "Yes, I'll marry you." Isinuot nito sa kanyang singsing, saka ikinulong ang kanyang nakangiting mukha sa kanyang kamay. "I love you, Alexa Ramos, or Agent Chameleon. I love you." Paulit-ulit nitong bulong habang pinapaliguan ang kanyang mukha ng halik na innocent yet erotic at the same time. Then he pulled her in his arms and he kissed her thoroughly on his lips. Itinulak niya ito bago siya tuluyang nawala sa kanyang sarili. Wait, ganitong pinapanood ang pagtanggal niya ng microtransmitter sa kanyang tinga, ng kanyang relo mula sa kanyang bisig at paglagapak niya sa mga iyon sa ibabaw ng konsol kasama ang kanyang tranquilizer gun. Then she took something out of her purse, isang maliit na gadget na buminibuhay niya para sa ragadong bagay na maiingat na ibinaba niya ron. "What is that?" Nagtatakang tanong nito. "A small something that will counter all listening and viewing devices on board. Not that I think there's someone who's still listening, but it's for my own peace of mind now." At nangunguyampit siyang muli sa leeg nito. "Where were we again?" Nahangising yung muko ito at hinalakan uli ang kanyang mga labi. Saka siya nito binuhat at dinala sa gitna ng malaking kama para muling ipalasap sa kanya ang klase ng buhay na magkaroon sila ng magkasama sa habang buhay. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Alexa at Rafael. At lagi po nating tatandaan, first love never dies, it just fades into beautiful memories that sometimes make us smile and sometimes make us cry. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.